Justin! Justin! May maganda akong balita sa'yo. Oh, ate, ano yun? Parang ang saya mo. Oo, kasi nakausap ko si tita. Pumayag na siya magpapaaral sa'yo, tapos sa kanila ka natitira. Totoo po ba, ate? Oo, di ba ito yung pangarap ko para sa'yo na makapag-aral ka ng college? Opo, opo. Tunay ka? Ay, oo, Toy. Ay, siya kailan daw? Ay, ngayon na. Ay, siya, ako'y gagayak muna. Ay, saglit lang, Utoy. Eh, pagpasensya mo na si ate, kasi dapat ako yung nagpapaaral sa'yo. Pero wala eh. Kahit anong pilit ko eh, hindi talaga kaya ni ate mo. Eh, gagawin, gayon sis. Guys lang yun. At least may magpapaaral na saan ngayon. Eh, yun nga eh. Kahit nga yung anak ko eh, hindi ko rin alam kung saan ako kukuha ng pang araw-araw na pagkain. Eh, kaso pagpasensyahan mo muna si ate ha. Basta, pag nandun ka na, mag-aral ka ng mabuti. Oo, ate, lahat ng paghihirap ko may sukli naman yan. Tsaka pag nakatapos ako na bahala sa inyo. Ay siya, maggaya ka na dun at tayo aalis na. Sige ate, ako'y una na din Oo, muna. hintayin kita dito sa labas ha. Sige, ako'y din. Kunin mo na yung mga gamit mo. Dito na, Justin. Tita Ana? Tita! Ay, tita, magandang umaga po. Oh, dumating na pala kayo. Ikaw ba si Justin? Opo, tita. Magandang umaga po. Ngayon ba yung pag-aaralin mo? Eh, mukhang mahiyain yan eh. Ay, tsaka hindi. Mayayain lang yun sa una pero matalimit ng kapatid ko sa kamasipag. Tita, maraming salamat po pala kasi dahil sa inyo, makakapag-aral na po yung kapatid ko. O sige, pumasok na kayo. Sige, hanggang dito na lang ako, Justin ha. Basta yung pinag-usapan natin, makinig ka lagi kay tita. Ate, ingat ka. Huwag kang pabigat kay tita ha. Basta kapag may gagawin, gawin mo agad. Huwag huwag pa tamad-tamad. Sige na, pumasok ka na. Sige ate. Salamat Alis sa na lahat. ako, ha. Dito na po ako, tita. Tsa. Pasok ka, Justin. O sige, Justin, akit mo na sa taas yung gamit mo. Sige po tita. Saan pong banda? Doon, sa pangalawang kwarto, maliit yun. Doon mo muna ilagay yung gamit mo. Sige po tita. Patas lang po ako. O sige, pagkahatid mo yung gamit mo, bago ka magpahinga, magugas ka muna ng pinggan sa lababo ha, at kagabi pa hindi nahuhugasan. Ngayon na po. Oo, ngayon na. Tsaka nga pala, pakiwalis na din kasi ang dumi ng sala, oh. Ha? Sa pa, Justin, may sasabihin ako sa'yo. Hindi libre ang tira dito, ha? Kailangan tumutulong ka din dito sa bahay namin. Opo, opo. Sige Tsaka na, bawal, bumaba ka. tsaka bawal ang petex-petex dito ha. Opo, opo. Sige po. Sige na, umakyat ka na doon para makapagsimula ka na maglinis dito. Justin! Bakit tanghali ka ng magising? 4 pa lang po tita. Gising na po ako. Tsaka po nakapagluto na po ako ng pagkain. Dapat bago kaming magising, nakagayak na lahat ng aming pagkain. Gutom na si Sia. Oh, bakit wala pang pagkain dyan? Wala pa nakahain. Sige po. Hintay lang po. Handa ko na po ang pagkain. Ano bang ginagawa mo dyan? Nandiyan ka lang naman pala, hindi ka kagad maghain. Alam mo namang pagbaba namin, kailangan kakain agad kami. Ano ba yan? Ay ako yan! Baw-bawunan! Eh, hayaan mo na siya, kahit sabaw na lang, huwag natin may pagkain dyan. Sige po. Magluluto na lang po ako ng mas masarap pa po. Nagluluto rin po ako ng itlog. Eh, wag na, okay na yan. Sabaw na lang papain ko kay Sia. Unahin mo na lang to mga kalat ni Sia na pinaglaruan niya kagabi. Kalat-kalat dito. Sige po. Pasensya na po. Linisin ko na lang po yung kalat ni Sia. Aalis ka na agad? Wala pang kaming plato? Maglagay ka muna ng plato. Upad talagang kumilos. Tsaka po, kailan nga po pala ako makapag-enroll? Enroll, saan ka naman pupulutin kung mag-aaral ka? Yun po kasi ang sa akin, kaya po ako nandito eh. Unahin mo muna yung silbi mo dito. Wala pa akong pera para dyan sa pag-aaral mo. Pero sabi niyo po, Justin, huwag ka masyadong assuming. Hindi porket nandito ka, ay magbubuhay prinsipe ka na. gusto ko lang naman pong malaman kung kailan. Saka na lang, pag may ambag ka na, ang asikasuhin mo, yung paglilinis din eh. Sige po. Ginayusin mo na yung gamit ni Sia at mamaya pagkatapos namin kumain, maghugas ka ng plato ha. Bisa mo yung kilos mo, ang kupad mo. Minsan, gusto kong magsumbong sa'yo. Kapag pagod na ako,
Tama ba? Init ng yakap ng hinahanap ko. Ining, baka naman makahingi ng konting tulong lang pangaral ko. Kuya, ang galing mo kumanta. Ba't mo ginagawa yan? Kailangan ko to dahil kailangan ko ng pangaral ko. Wala ka bang magulang? Wala na eh. Ah, wait lang. May 20 pesos ako dito. Yan. Sige, thank you. Salamat. Wala ka naman. Sige, una na ako. Minsan gusto kong magsumbong sa'yo kapag pagod na ako. Tama ba? Init ng yakap na hinahanap mo. Ate, baka po makingi ng konting tulong, pangaral ko lang po. Sige nga, tuloy mo pa nga. Ulitin mo ngayon, parang ang ganda ng boses, no? Minsan gusto kong magsumbong sa'yo kapag pagod na ako. Tama ba? Init ng yakap na hinahanap ko. Sino sa restaurant natin? May inuwihan ka ba? Meron po, kaso yung kung tinitirahan ko, hindi po ako pinag-aaral, tsaka po ang tapong po sa akin. Kaya ginagawa mo yan. Nakalagay, oh. Patingin niya ako yan. Alam mo na, pwede siya sa restaurant natin eh. Oo nga eh. Nung narinig ko yung boses niya, parang makakahakot ang customer to. Gusto mo ba? Opo, gustong-gusto ko po. Kesa naman dito ka kumakanta. At least dun, baka makapag-aral ka. Malay mo, matuwa kami sa iyo mag-asawa. Hindi, ganito na lang. Gusto mo, yung sasahodin mo, pang-aral mo. Totoo po ba? Oo, kakanta ka sa gabi doon sa resto bar namin. Then, sa umaga, mag-aaral ka. Sige po. Tatanggapin ko po yan. Mas maganda yun kaysa dito ka sa kalsada kumakanta. Kano lang kikitain mo dito, hindi ka makakapag-aral sa konting barya. Po, mahirap po talaga pag dito kasi minsan po dinadaan-daanan na lang po ako tsaka wala po nagbibigay. Alam mo tayo, huwag ka mag-alala. Sigurado naman ako na makakapag-aral ka eh. Bigyan mo siya ng calling card. Pagka ready na siya, tawagan niya tayo. Ayan. Kapag ready ka na, tawagan mo lang kami, ha? Sige po, maraming salamat po. Mabuti pa na kausapin mo muna yung mga kumukup sa'yo, kaya magulang mo. Sige po, kakausapin ko po ate ko. Sige, para ano. Alam mo, mabuti pa. Uwi ka na muna sa inyo. Oo. Tatanggapin ko na po ito, malaki na po itong tulong para sa akin. Tsaka wag ka na dito sa kalsada, wala ka masyadong kikitain dito. Umuwi ka na, tapos kausapin mo yung kapatid mo kung papayag siya na magtrabaho ka, pag-aaralin ka namin. Sige po, maraming salamat po. Sige, huwag mo kalimutan tumawag sa amin. Okay ka na, ha? Kontakin mo kami, ha? Thank you po. Alam mo, love. Nakakawa yung bata, no? Alam mo, kung may anak tayo, hindi ko hayaan na malimos para makapag-aral. Alam mo, may potential naman yung bata eh. Kaya nga. Bagay na bagay siya doon sa restaurant natin. Feeling ko, dadami yung customer kapag ginawa natin siya singer. Tingin mo nga, pero familiar kasi yung boses niya. Ganyan din yung boss ko dati. Kaya lang, medyo nasira eh. Oo! Sumayaw ka na lang, love. Dancer ka naman eh. Huwag mo na ipilit. Talaga? Ayaw mo nga kita? Ayoko. Gusto mo! Nakita ko. Ay, kakapagod. Oh, buti naman naisipan mo pang umuwi. Dumiskarte lang ate. Na, Ano dumiskarte? Ano? Para mag-aliw-aliw ka sa labas? Kasi may hindi, sabi sa'yo na umalis ka dito sa bahay na to nang wala kang paalam. hindi po, dumiskarte lang naman po ako para may pangaral po ako. Pang-aral na naman. Yan na lang ang lagi mong dinadahilan. Akala mo may mangyayari sa buhay mo. Hindi naman po ako tumambay. Gumawa lang po ako paraan para may pangaral po ako. Ano? Namamalimos ka? Ano sasabihin ng ibang tao? Na may pinapatira kami dito na namamalimos? Hindi naman po ako namamalimos. Kumanta lang po ako doon sa park para po may pangaral ako. Pang-aral na naman. Akala mo naman may mangyayari sa buhay mo. Wala naman pong tutulong na iba kundi sarili ko lang po eh. O sino may sabi sa'yo umalis ka? Hindi ka man lang nagpapaalam tapos si speaker. Ba't ginagamit mo yun nang wala kang paalam? Ay sa amin yan. Pasensya na po kung nagamit ko tong speaker na to.
Pasensya na naman. Alam mo, pasalamat ka, wala si mama. Baka kung hindi, naglalakad ka na pauwi sa inyo. O ito, tamang-tama, sa akin na yan. Ay, ate, wag. Bayad yan sa speaker kasi ginamit mo nang wala kang paalam. Ate, pangaral ko yan eh. Tumigil ka nga. Yung responsibilidad mo dito, hindi mo magawa dahil maghapon kang wala. Tignan mo yung hugasin doon, yung labahan. Walang gumagawa, di ba? Kasi wala ka. Sayang pagpapatira sa'yo dito. Justin, ano nangyayari dito? Ha? Eh, yung pera ko kasi na pangaral ko dapat kinuha eh. Oh, bakit nangangilam ka dito? Eh, kapatid ko to eh. Anong ginagawa mo sa kapatid ko? Saka saan ka galing? Bakit may dala kang speaker sa kamay? Eh, ate, dumiskarte lang ako kasi di man nila ako pinag-aaral eh. Ano, Akala ko ba may usapan tayo ng mama mo na dito mag-aaral yung kapatid ko? Eh, di tanongin mo si mama. Saka ano ba? Dapat lang tumulong muna siya dito bago siya pag-aralin. Naman. Malapit na yung pasukan tapos hanggang ngayon hindi pa rin enroll yung kapatid ko. Oh, ay kasalanan namin yun. Eh, hindi niya pa nga natatapos yung obligasyon niya tumulong dito sa bahay. Alam ko naman na hirap kami sa buhayan. Hindi ko mapagpaaral yung kapatid ko. Pero sana naman, gawin niyo kung ano yung pinangako niyo. Hindi papaasahin niyo yung kapatid ko. Oh, eh, ibibigay naman ni mama yun eh. Pero mag-antay siya. Tulad niyan, lumalabas yan, walang paalam. Ay kung may mangyari dyan, kami pa may kasalanan. Eh, ate, wala naman talaga silang balak na pag-aralin ako eh. Tsaka sabi nila, wala naman daw ako mararating kung mag-aaral ako. Kita mo? Alika na, Justin, umuwi na tayo. Aba, hindi pwede. Hindi pa siya tapos dito. O gusto mo, sige, papayagan ko umalis si Justin. Bayaran mo yung mga naitulong namin dyan, yung pagpapakain sa kanya, at para sa pagpapatira ko dito. O bakit? Pinagtrabahuan naman ng kapatid ko yung pagtira niya sa inyo, di ba? Ba, hindi pa tapos. Wala pa siyang masyadong naitutulong. Tinan mo, maghapon, ngayon lang umuwi. Ano gusto niyo, ha? Hanggang kailan, Hanggang kailan niyo papagudin yung kapatid ko? Hanggang kailan niyo gagawing alipin yung kapatid ko? Wala ka nang pakialam dun. Basta yun ang usapan. May Pag pakialam ako kasi binayaran kapatid niya ako. sige, papayagan kitang umalis yan. Pero bayaran mo yung pagpapakain namin dyan, pagpapatira at yung ginamit na pamasahin yan dito. Kaya ikaw, Justin, malinaw naman yung sinabi ko, di ba? Pumasok ka doon sa loob, wala namang pambayad ng ate mo eh. Oh, ate, pasensya na. Anong ginagawa mo pa? Umalis ka. Bumalik ka na lang pag may pambayad ka na. Babawiin ko din yung kapatid ko pag nagkapera ko. Ayun eh, kung may pangbayad ka, alis. Ma'am, sir, maraming salamat po ha. Pero kinakabahan po kasi ako, baka hindi ako palisin ng tita ko. Huwag ka mag-alala, Justin. Kami bahala. Sige po, ma'am. Sino kayo? Magandang umaga po. Kami po yung tutulong kay Justin. Tutulong saan? Papaaralin po namin si Justin. Di maganda yun, di ba ma? Eh, teka lang, saan niyo ba nakilala yan si Justin? Actually, si Justin nakita namin sa park. Kumakanta siya. Sabi niya kasi ginagawa niya yun para makapag-aral. Kasi daw, wala silang pera pampaaral. Sakto-sakto naman, may restaurant kami mag-asawa. Bali papasok namin si Justin doon habang nag-aaral. Eh di, okay yun. Di ba ma? Alam nyo, ang gawin nyo na lang is pagka sumahod si Justin, ay ibigay nyo na lang kay mama. Para naman, baka kasi kung saan niya dalhin. Alam mo naman yung batang yan, napakabulakbul niyan. Di ba ma? Mas okay yun, di ba? Oo nga. Sa amin mo na lang ipadalang sahod niyan para kami na ang bahala sa niyan. Oh, tumahimik ka dyan. Kami nag-uusap, di ba? Magkameron ka man lang ng galang. Excuse me, miss and tita. Sa totoo lang yan, alam naman po namin kung ano yung sitwasyon. Nabanggit po sa amin, ni Justin at ng kapatid niya, nakausap na po namin si Fe na pinangakuan niya ng pag-aaral yung bata pero ginagawa niya lang po katulong. Excuse me, pinapakain namin dito yan. Opo, pero... Manahimik ka, di ba? Huwag kang bastos. Kanina ka pa sabat na sabat. Pwede ba? May sinasabi yung bata, oh. Huwag mo naman sigawan ng ganyan. Nakikita lang namin tunay yung ugali. Ano bang pakialam nyo? Pamilya namin yan.
Bakit ba? Sino ba kayo para makialam sa amin? Abogado po ako. So? Nakausap ko na rin yung kapatid niya. And meron kaming consent para kunin yung bata. Wala kaming ginagawang masama. Alam po namin kung anong ginagawa niyo. Tsaka pinagtatrabaho niyo yung bata. Tapos ano? Kayo yung kukuha? Pinangakuha niyo na pag-aaralin? Hindi ba dapat kasuhan kayo niyan? Bakit? Pinapatira namin siya dito, pinapakain. Natural lang na tumulong siya dito sa amin. Pero pamilya namin siya. Pero hindi dahilan ng pagiging pamilya para abusuhin niyo yung tao. Abuso agad? Opo. Sa totoo niyan, pwede po namin kayong kasuhan ng forced labor at saka child abuse sa ginagawa niyo. Ano? Alam nyo, pinapalaki nyo lang to eh. Hindi ah. Meron kaming ebidensya. At meron din tao na pwedeng tumistigo laban sa inyo. At handa kami. Idaan to sa tamang proseso. O ano bang gusto niyo mangyari? Simple lang. Palayain niyo si Justin. Ano? Ganun-ganun lang? Eh matapos namin tulungan yan, petarin dito at pakainin? Sige, pwede naman eh. Gusto niyo, idaan natin sa korte. Mas madali yun. Mas maganda at mas patas. Wala tayong pangkulit sa abogado. Eh sige, dalhin niyo na yan si Justin. Pero bayaran niyo ang lahat ng nagastos namin dyan. Mula nang tumira yan dito. Kaya nga, para naman mabalik sa amin yung mga ginastos namin dyan. Wala namang problema, pero ibalik niyo din yung pera na kinuha niyo kay Justin. Eh bakit naman namin ibabalik? Eh paano naman yung mga ginastos namin dyan? Nangako kayo sa bata. Pinangakuha niyo ng pag-aaral pero hindi niyo tinuloy, di ba? So yung pagtatrabaho niya dito, paglilinis niya ng bahay at lahat ng utos niyo, bayad na siya dun. Pero kung gusto niya talaga ipilit, sige magdemandahan tayo. Ano, sisingilin niyo pa kami? Sige na, umalis na kayo. Naturingan na kamag-anak kayo ng bata, pero ganyan yung ginagawa niyo? Ikaw, Justin, umalis ka na. Wala kang utang na loob. Hindi po. Eh, mali naman din po yung ginawa niyo sa akin eh. Mali dun, nakikitira ka dito, kaya dapat lang tumulong ka. Sige na, umalis na kayo. Sandali lang. Sa pagkakaalam ko, hindi niya ginustong makitira dito. Kinuha niyo siya, di ba? Pinangakuha niyo. Pero anong ginawa niyo? Ang dami niyo pa sinasabi, buti pa umalis Sige na. na, kunin niyo na yan si Justin. Kayo na ang bahala dyan sa kanya. Sige na, Justin. Kunin mo na yung mga gamit mo. Lab, ano kayo tuloy mo yung kaso dito? Masyadong matabilang dila eh. Akala mo pinaglalaban. Sa totoo lang, pwede naman. Kasi matuturing naman na child abuse at forced labor yung ginawa nila kay Justin. Tsaka isa pa, nasaksihan natin kung paano tayo kausapin yung mga yan. At hindi rin sila marunong humingi ng tawad. Sige, ituloy na lang natin. Ay, ma. Attorney, sorry po. Siyempre, naano lang kami kay Justin. Ganyan ba humingi ng sorry? Galit? Ay, attorney, sorry po sa mga sinabi namin. Ma, mag-sorry ka. Mamaya Pasensya makulong na kayo. Kung ano man ang nagawa namin kay Justin, sana maintindihan niyo kami. Sige na, inyo na si Justin. Pwede niyo na sandalin.